Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So we have safety. Don't be too proud to go back to shore. Ayan. So kailangan mong i-make sure na you are always safe. Kung saan ka man papunta, ano man ang gagawin mo, make sure that you always ano pay attention, 'di ba? Dapat sa safety measures na gagawin mo. We have move. Maaaring you are traveling, baka meron kayong pupuntahan. This could be relocation, baka maglilipat kayo ng tirahan, magre-relocate kayo ng trabaho, mga ganyan, baka mag-iiba na yung employer ninyo, ganyan. So we have listen. The secrets of the sea become apparent when we listen to the sound within the shells. Ayan. So, feeling ko dito yung listen na to is to listen to your intuition. Listen to the guidance of the divine. Kasi feeling ko dito, lalo-lalo na dito sa movement energy ninyo, po pwedeng humihingi kayo ng guidance from the divine. Or if not naman, the universe think na talagang kailangan mo ng gabay dito sa mga bagay na to, sa mga bagong mga kaganapan na about to happen in your life. Kaya maaaring pinapadalhan ka dito ng mga intuitive messages or nudges to guide you. Alright? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Capricorn. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba na video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have the consolations of isolation. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo is going to, kumbaga, detach temporarily from the chaos, na nangyayari sa paligid ninyo. Maaaring sa ngayon gusto lang ninyo muna na mapag-isa, gusto lang ninyo na makapag-muni-muni, makapag-reflect, makapag-contemplate. So, maaaring mga ganon ang gagawin ninyo at this time. So, and yeah, maaaring dito ninyo marirealize ang maraming bagay-bagay kasi sa pag-isolate ninyo, sa pag-me time ninyo, maaaring dito rin ninyo maiisip or mai-evaluate ang sarili ninyo. Like, what you have become now, 'di ba? Nasaan na kayo sa ngayon sa buhay nyo? Ano na yung mga nagawa ninyo sa buhay in the past, mga ganyan. So, there could be a lot of realization. No? There could be a lot of realization sa ngayon. And siguro appreciating din kayo ngayon about what you are doing. So siguro mas ma-appreciate ninyo din, matutuwa kayo na finally nagawa ninyo na mag-detach muna sa kung ano mang pinagkakaabalahan ninyo at nakapagpahinga kayo, reflect kayo, yung gano'n, no? So maybe you will be grateful na nabigyan kayo ng pagkakataon na ganito. So, we have the sadness of letting go. Ayan. So, siguro, ang iba sa inyo is about to release something or someone from your life, Pero, natural lang yan no? Yung sadness na mararamdaman mo. Kasi, syempre, nagkaroon ka ng attachment doon sa kung anumang bagay na ito or kung tao man ito, nagkaroon ka ng attachment, nagkaroon ka ng kumbaga emotional investment dito sa taong ito. Kaya kapag na-let go mo siya, 'di ba? Let's say for example, hindi naman maganda ang sitwasyon, 'di ba? Kaya mo ila-let go kasi po pwedeng niloko ka, po pwedeng um, siniraan ka, or kung ano man na hindi masyadong maganda ang ginawa sa'yo. Despite that, kahit papaano may lungkot pa rin kasi siyempre na-attach ka na din doon sa taong yon for quite some time, 'di ba? Kasi nga naging parte na ng buhay mo. Pero sa una lang 'yan, no, yung sadness na 'yan, it's just in the beginning. Pero kapag nag-sink in na sa'yo, 'di ba, na kailangan talagang gano'n ang mangyari, ah, maano mo din yung sarili mo, magiging masaya na din.
'di ba? Magiging masaya ka and excited sa bagong buhay 'no, na tatahakin mo na wala ang taong yon or wala yung mga bagay or sitwasyon na yon na ila-let go mo, okay? So, what else? We have to walk the lonesome road. So, yun nga, no? Feeling ko dito, this could be related to relationship. Yung pagla-let go na to could be related to a relationship. Maaaring may separation nga dito. Okay? Maaaring may separation na mangyayari. Maaaring gusto mo na mapag-isa na lang muna. Gusto mo siguro muna na maging single na lang muna. Pwedeng ganon, ano? Yun na napipick up ko dito for some of you. But feeling ko, you are ready. You are ready now to embrace a new chapter sa buhay mo. All on your own. Na maaaring wala na yung taong ito. 'Di ba, sa buhay mo. Gusto mong mapag-isa, parang gano'n. So, we have between two worlds. Ang iba sa inyo siguro nandoon sa stage na may indecision. Maaring meron kang plano, meron kang gustong gawin. So, parang yung isang paa mo nandoon na, 'di ba? Parang nandoon na, tinitignan mo na, pinaplano mo na kung anong gagawin mo, how you are going to navigate the circumstances. Maaaring nandoon na yung isang paa mo. Pero yung isang paa mo, maaaring nandiyan ka pa rin sa kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung anong buhay ang meron ka sa ngayon. So, hindi ka pa totally nakakapag-decide kung alin ang pipiliin mo. If you are going to start a new life, definitely doon sa bago mong iniisip, or you're going to continue with what you have right now. So ngayon parang ano ka pa, hindi mo pa sigurado, hindi mo pa alam, no? Kumbaga nasa fork in the road ka din, energy, na hindi mo pa alam ngayon kung alin ang pipiliin mo. You can't make up your mind yet. No? Kaya importante no, na talagang makapagnilay-nilay at makapagmuni-muni ka, pakinggan mo yung guidance sa'yo ng iyong intuition so that you will be guided accordingly. No? Para mapag-isipan mong mabuti na alam mo yun, kung ano man maging decision mo, hindi mo pagsisisihan in the end. So, we have realizations at sa pagninilay-nilay mo na yan, pagmumuni-muni, ang dami mong maiisip, ang dami mong marirealize, ang dami mong pwedeng paghugutan sa ngayon, mga maaalala mo, yung mga lessons that you have learned in the past, yung mga siguro mga sage advice na binigay sa'yo ng kung sino man, maaaring yan ay mga pag-iisipan mo ngayon and maybe there could be a lot of realizations that will come up talaga sa ngayon. Kaya ayun, makinig ka sa intuition mo kasi for sure it will always guide you towards the right path or right decision to make. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.